Awa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga ka-agri, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras, 3 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso.
Happy Sabado po mga ka-Agri at welcome po sa Agri Ascenso Live dito po sa DZRH Radio at DZRH News at Television. Ako pong inyong lingkod, Miss Karen Oyong, at syempre ako muna po ang hahalili sa ating host, ang ating host ngayong hapon dapat na si Henry Uri. Pero wag po kayo mag-alala dahil nandito rin po kasama natin ang Assistant Director ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o ATI, si Ma'am Nieta Arceo. Ma'am Niet, magandang hapon po. Magandang hapon, Miss Karen. Magandang hapon po sa lahat. Agri Ascenso na po tayo. Ayun, at syempre, Ma'am Niet, exciting po ang ating topic ngayon dahil eto nga po ngayong buwan ng Hulyo. Grabe, Ma'am Niet, July na pala. Hindi ko na-realize. Ang bilis. Bilis. Tama. Bilis. Opo, patuloy pa rin nating ihimayin ang mga oportunidad sa agrikultura, ating pagtutuunan ng pansin ang mga produkto at byproducts ng niyog. Ayun, Ma'am Niet, naalala ko, 'di ba, nakailang season na rin kasi tayo. Meron tayong mga na-feature po na mokusako vinegar, and then Yes. yung ano rin po yung briquette, tama po ba? Na galing po Coco briquettes. Yes, oo. Bakit nga po ba mahalaga na pag-usapan din po natin itong niyog o yung sikat po siya, Ma'am Niet, na Tree of Life, sabi nga po nila, 'di ba? Yes, Miss Karen, kailangan kasi marami, no? Ang Pilipinas kasi ay number 2 ngayon sa buong mundo pagdating sa production ng niyog. So kailangan magbigay tayo ng kaalaman tungkol sa ano ba yung mga products at saka mga byproducts mula dito sa tinatawag natin na Tree of Life. Kaya naman po, Ma'am Niet, at sa ating mga ka-agri ngayong hapon, makakasama po natin mamaya-maya po, makakausap natin ang may-ari at farm manager po siya ng Kinit Eco Integrated Farm mula po sa Calasiao, Pangasinan. Aalamin po natin kung anong ginagawa nila dun sa mga coconut waste. Kumbaga walang tapon, ika nga, at ginagawa po nilang mga valuable products, syempre. Pero Ma'am Niet, siguro magbalik tanaw po muna tayo, flashback muna tayo, no, sa naging usapin ninyo last Saturday ni Henry. Yes, ang topic nyo po nung June 27 ay yung Mobile Soil Laboratory ng Bureau of Soils and Water Management. Wow! Mobile Soil Laboratory. Kumbaga on wheels ito, tama ba? At sino pong naging guest nyo pala, Ma'am Niet, last week? Nakasama natin, Miss Karen, si Miss Jamie Ann Tumulva, yung Supervising Agriculturist ng Laboratory Services Division ng Bureau of Soils and Water Management. Ano nga ba, Ma'am, yung Mobile Soil Laboratory ng BSWM? Ilang linggo na rin po pala natin, no, Ma'am, na pag-uusapan ang soil testing, soil laboratory, at syempre yung BSWM, Ma'am Niet. So, ano po ba yung mandate pala nila? Yes, Miss Karen, kasi Soil Conservation Month ang June. Kaya talagang feature natin ang tungkol sa soils, no? So, yung Mobile Soil Laboratory, inilunsa dito ng BSWM para mas mapalapit sa ating mga magsasaka ang soil testing services. Kasi kailangan talagang magpa-test ng lupa. So, sinasabi nila na yung Mobile Soil Laboratory o MSL, ang layunin nito ay maging accessible, available, at saka accurate yung mga solutions pagdating sa soil health. Kasi Ma'am Niet, mahalaga ito lalo na kung gusto nating magtanim ng crops o kung ano man para masiguro natin na healthy yung soil. Akma po ba ito para sa pananim na gusto natin? Tama, no, Ma'am Niet? And narinig ko rin po last week, Ma'am Niet, na ang dami na palang mga mobile soil laboratories. Tama po ba? Yes po, meron ng 17 MSLs na nakatalaga sa bawat rehiyon sa buong bansa at kailangan nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan kasi syempre umiikot to sa mga probinsya at saka sa mga munisipyo para maihatid yung mga soil testing services sa iba't ibang lalawigan at mga munisipyo. Mukhang high-tech, Ma'am. Ang laki nung, para siyang Ma'am, mobile truck or mobile bus. Tama ba? Yes. Oo. At kumpleto po, kumbaga, yung mga gamit na nasa loob. So, ang gagawin na lang po ay
pumunta na lang yung ating mga magsasaka dyan o yung mga gustong magpa-soil testing at madali po nilang makukuha po. Tama po ba yung resulta? Kung mabilis makapunta, madali rin pong mahintay yung resulta ng ating soil testing. Tama ba, ma'am? Yes, Miss Karen, pagdala nila yung sample ng kanilang mga soil, ng kanilang mga lupa, agad-agad ay makukuha nila to. So, kailangan maintindihan din natin, Miss Karen, at ng ating mga magsasaka, yung kahalagahan, bakit kailangan magpa-soil test. Kasi, di ba dati naman, hindi naman siya usual na ginagawa. Pero ngayon kasi, ini-encourage natin ang ating mga magsasaka dahil para matukoy yung tamang uri, dami at oras ng paglalagay ng abono na makatutulong sa mas mataas na ani at mas maayos na pamamahala ng lupa. So ito, Ma'am Niet, science-based na siya talaga. May testing na. Hindi na yung tansya-tansya, no, Ma'am Niet? Yes po. And of course, Miss Karen, site-specific siya. Ibig sabihin, kung ano ang pangangailangan sa lugar, ano ang pangangailangan doon sa specific na parcel ng lupa ng ating mga magsasaka, ay ganun, no, yung recommendations na binibigay doon sa MSL. So, kailangan lang nilang mag-submit ng kanilang sariling soil samples para makatanggap ng fertilizer recommendation na naaayon sa kondisyon ng kanilang lupa at pananim. Bakit nga ba, Ma'am Niet, bumababa yung tinatawag na soil fertility o yung kalusugan ng ating lupa? Bakit ito ay isa pong nagiging problema ng mga magsasaka? Miss Karen, kasi yung hindi tamang paggamit ng mga chemical fertilizer ay maaari daw magdulot ng acidic soil. So, nagiging acidic yung ating lupa. Okay. Pagbaba ng soil fertility at pagkasira ng mga useful microorganisms na mahalaga doon sa paglago ng pananim at syempre yung pagpapanatili ng health ng ating mga lupa. Kung healthy ang lupa, Ma'am Niet, healthy din ang bunga nito, di ba? Yes. Ayun. Pero hindi lang pala ito yung napag-usapan nyo last week, Ma'am Niet, ano? Kasi meron din palang mga iba pang programs, yung BSWM, meron yung tinatawag na asa na ba yun? Composting facilities. Meron pa po silang ganun, ano? Can you tell us more about this, Ma'am Niet? Yes, Miss Karen. Kasi syempre, hindi lang naman chemical fertilizers. Kailangan din yung pag-mix ng mga organic na mga fertilizers. Kaya namimigay yung ating Bureau of Soil and Water Management o BSWM ng mga composting facilities para sa pag-produce ng mga organic fertilizers. So, pinamamahagi ito sa mga LGUs at sa mga associations, kooperatiba para makapag-produce sila ng mga organic fertilizers. Meron din yung production sa pamamahagi ng vermicomposting bilang suporta sa sustainable farming. At syempre, medyo high-tech na din, Ma'am, ang BSWM. Meron na yung tinatawag na may digital platform na rin na ginagamit. Online po ito, no, Ma'am Niet? Yes, Miss Karen, ito yung tinatawag nilang FERTMAP, yung digital platform nila, kung saan lahat ng mga data, syempre nagpapasoil test ka, yung mga data na yon, iniipon nila yon, ina-analyze, kinocurate nila para mapasama siya doon sa fertility mapping system para site-specific yung fertilizer recommendation. So, naka-database na itong mga ito mula sa mga soil laboratories at MSL. So may mapa kumbaga dito sa atin yung ating mga kalupaan dito sa Pilipinas, kung ano na ang estado ng kanilang lupa, at kung ano yung mga fertilizer recommendations na kailangan. At sa pag-wrap up po ng ating pagbabalik tanaw, Ma'am Niet, ano ba ang reminder ng BSWM sa wastong paglalagay ng abono? Yes, yung right kind, right amount, right time, at right location. So, dapat tama lahat, upang maging efficient ang paggamit ng pataba. At yun nga, sabi mo, Miss Karen, hindi na pwede talaga yung tansyahan dahil yun ang ginamit mo last
cropping season yun ulit. So nag-a-adjust dapat, no? And syempre, Miss Karen, nananawagan ng DSWM na hinikayat nilang ating mga magsasaka ni i-avail, no? Dahil libre ang soil testing services sa pamamagitan ng mga MSL o Mobile Soil Laboratory at kailangan lang nilang makipag-ugnayan sa mga regional soil laboratories, no, para of course mapanatiling malusog ang lupa at mapataas ang kanilang produksyon. Ayun. So very interesting talaga. Parang ang importante ay mag-back to basics po tayo, Ma'am Niet. Yes. Diba? Yan ang foundation ng isang masaganang ani. Ayan, ay dapat healthy po ang ating kalupaan. Ayan. So yan po ang napag-usapan nila last week ni Ma'am Niet at ni Henry at syempre ni Miss Jamie Ann B. Tumolva ng BSWM. So ngayon naman po, makibalita po tayo. Ma'am Niet, tutulungan po kita. Salit-salit po tayo dito sa ating DZRH Agri Balita. Eto na po siya. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ma'am Niet, please go ahead. Mauna po kayo. Okay, narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Pinangunahan po ni DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. at ng Bureau Plant Industry Director Glenn Panagpanganiban ang muling pagbubukas ng National Seed Reserve Facility dito sa Quezon City noong nakarang araw. Magsisilbi itong imbakan ng mga kalidad na binhi upang matiyak ang sapat na supply para sa produksyon ng pananim. Pinapagana rin ito ng solar energy bilang suporta sa green at resiliency initiatives ng kagawaran. Miss Karen? Thank you, Ma'am Niet. Samantala, pinarangalan ng Department of Agriculture at Informa Markets ang 4 na natatanging sakahan at kooperatibang Pilipino sa Livestock Philippines Recognition 2026 bilang pagkilala sa kanilang kahusayan, inobasyon at ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng paghahayupan. Kabilang sa pinarangalan ang Santa Catalina Multipurpose Cooperative, Jolly Goat Dairy Farm, Gilmark Antonio Farm at Taala Farm. Congratulations po sa mga kinilala at nabigyan ng parangala. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa DA o at DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Ano naman po ang pinaka-latest galing sa inyo dyan, ma'am, sa ATI? Yes, matagumpay na binigyang parangal ang 37 national awardees sa ika-51 na Gawad Saka na ginanap sa Philippine International Convention Center. Dinaluhan po ito nila Senator Francisco Kiko Pangilinan at DA Undersecretary Engineer Roger V. Navarro. At iba pa pong mga panauhin at syempre yung ating mga awardees. Kinilala ang ating mga awardees para sa kanilang natatanging ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan at sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain sa buong bansa. Muli po, binabati namin ang ating mga 37 national awardees sa Gawad Saka. Miss Karen? Congratulations po sa mga awardees. Samantala, bukas na pong muli ang aplikasyon para sa Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan. Wow! Or YFFLTPJ Batch 2027. Sa pagtulungan ng DA at Japan Agricultural Exchange Council o JAEC, layunin ng programa na hubugin ang susunod na henerasyon ng mga lider na magsasaka at agri-entrepreneurs sa bansa. Para sa kabuuan detalye, bisitahin lang ang kanilang Facebook page o magpunta sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyo pong lugar. Paano po ba kayo marireach, Ma'am Niet, kung meron pong mga gusto pong malaman ng mga impormasyon at mga detalye? Siyempre, Miss Karen, yung Facebook page ng ATI, mag-leave lang po sila ng message at yung ating Farmers Contact Center, 0920-946-2474. So, yan. At siyempre, Miss Karen, napapaka-Henry tuloy ako. Na-miss mo na agad yung partner mo, ma'am. Announcements.
Yes, mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po mag-message lang kayo sa amin at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang, Miss Karen. Thank you, Ma'am Niet. At updated na po tayo sa mga kaganapan mula sa DA at sa ATI. Sa ating pagbabalik, pag-usapan na po natin ang Coco Nature Crafts of Kinit Eco Integrated Farm. Susunod na po yan, kaya wag po kayo nga alis ang ating oras, 19 na minutos makalipas ang 3:00 ng hapon. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumaka-bloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa
puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Barasin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito! Ang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdam. DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas sa ating oras, 3:28. Parang training na walang training fees. Agri-Asenso, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Agri-Asenso. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. And we're back sa Agri-Asenso, pero bago po tayo pumalaot sa ating topic ngayong hapon na ito, pakinggan po muna natin ang ating Techno Tip number 1.
Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba, ka-agri, ang baon ng nyog ay maaari pang gawing kapaki-pakinabang, maaari itong gawing uling at iba pang produktong may dagdag na halaga. Sa halip na itapon, mapapakinabangan pa ito bilang dagdag na kabuhayan. Baoy pakinabangan, kita'y madaragdagan. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. At yan pong ating techno tip number 1. Tama, no? Ma'am Net, napakarami pong pakinabang ang nyog. At syempre, Yes, Miss Karen. Oo. At marami rin pong pwedeng gawing pangkabuhayan na Ma'am Net. So Ma'am Net, pakilala na po natin ang ating panauhin ngayong hapon. Makakasama natin ngayong hapon, Miss Karen, para pag-usapan ang Coco Nature Crafts ng Kinit Eco Integrated Farm. Walang iba kundi ang may-ari at ang farm manager, syempre ng Kinit Eco Integrated Farm, si Dr. Gerald Kinit. At sila din po ay ating private agriculture and fisheries extension service provider mula sa Calasiao sa Pangasinan. So magandang hapon, Gerald. Welcome sa Agri Ascenso. Basantos, yang araman si Katayon amin po. Magandang hapon po, Ma'am Net at Miss Karen at sa lahat po ng nakatutok at nakikinig po ng DCRH Agri Ascenso. Uy, Pangasinense ba yun? Oh, ang galing Hello po, Dr. Gerald Kinit. Ayan. So, kumusta naman po ang Calasiao? Balita ko ay napakaganda pero napakainit. Tama po ba sa panahon na to? Yeah. Yes. Okay. Yes po, ma'am. Actually, for the previous month po, ang Calasiao at ang Pangasinan po is nakakasama po parati sa top 1. Hindi po sa top 1 po ng pinakamainit po dito sa Pilipinas. Kaya naman po, karamihan po dito is nagbibenta po ng pampatid-uhaw, kaya po marami pang mga nagbibenta ng buko juice po dito sa bayan po ng Calasiao. Tama, refreshing yan, ano? Sige, Ma'am Niet, simulan na po natin ang ating diskusyon. Very interesting po ito. Yes, syempre gusto nating malaman, Miss Karen, kung paano ba nagsimula ang Kinit Eco Integrated Farm. Gaano ba ito kalaki? Ano ang makikita dito? At paano kayo nag-shift into integrated farming system? Thank you po, ma'am. As my root po ay talagang galing po sa mga pamilya ng mga masisipag na farmer, doon po nagsimula po yung pagmamahal ko po sa agriculture. Kahit po ako po ay registered nurse at teacher, after I graduated po, pinili ko po na bumalik po sa farming kasi dito po nakikita ko po yung fulfillment. Noong 2018 po, naging learning site for agriculture po kami dahil po sa pagtuturo po namin at paghubog po namin sa mga kabataan. Naging tahanan din po itong farm na mga 4-H na kung saan pinakita po namin ang kagandahan at paliwanag na hinaharap po na agrikultura. At dito nakita po namin na marami pong mga innovation na kinakailangan po natin gawin. Nag-start po kami sa pag-care piggery. Tapos po dahil din po sa mga maraming trainings at mga oportunidad na binigay po ng ATI po sa amin, na-improve po yung farm at naging diversified po. Unfortunately, natamaan po kami dito ng ASF, kaya po yun po yung challenge namin. Pero dahil po doon, nag-diversify po kami ng iba't ibang crops po at mga livestock. Ngayon po, nakafocus po kami at intensive po ang pagdiversified po namin. Lahat po ng mga corner po, area po dito ay nataniman po namin ng mga high value crops at nakakapag-produce na din po kami ng mga gulay na kung saan po dito po ay pinaprocess po namin into a chips. Sa ngayon po, binibigyan pong halaga po namin yung mga agricultural waste, lalo na po yung coconut dahil nakikita po namin na malaki po yung potential po dito.
Ma'am Niet, gusto ko lang din po tatanungin si Dr. Kinit, si Sir Gerald, kung marami po ba kayong nyug, marami kayong tanim ng nyug, ilang ektarya po ba yan, at bakit po naging inspiration nyo na sige, mag-focus tayo sa coconut at dun sa mga byproducts po niya? Dahil po nagsisimula pa lang po ang pagtatanim po namin ng coconut, patubo pa lang po siya, hindi pa po siya namumunga, naghanap po kami ng mga pamamaraan kung paano po kami magkaroon additional income. So dito po, napansin po namin napakarami nga po ng mga nakatambak na mga pinagbalatan ng mga coconut sa highway. At the same time po, as Calasiao is rice cake capital po dito po sa probinsya po namin, marami pong nasasayang na coconut shell. Kaya yun po yung naging inspirasyon po namin, kasi yung mga sayang na po yun, imbis na sunugin po na yun, is pwede pa pong pakinabangan. At under din po sa training namin sa ATI at sa PCA, natutunan po namin na marami pong mga pwede pong gawing value added mula sa mga coconut product, tulad nga po ng mga charcoal, tulad nga po ng mga mokosaku. Ma'am Niet. Yes. Thank you, Miss Karen. Sir Gerald, kumbaga, nagsisimula pa lang kayo sa pagtatanim. So, ibig sabihin, yung mga nakikita nyo na coconut waste, coming from sa mga nagtitinda, binibili nyo ba ito para ma-process ninyo? Libre po namin kinukuha po sa mga nagbebenta ng mga coconut, at minsan naman may mga iba po is binibili naman po namin sa maliit na halaga. Okay. And then sa ninyo siya pinoprocess. Anong mga byproducts ang mga napoprocess ninyo? Sa ngayon po, marami po kami mga byproducts na coconut, especially ito pong mokosaku po namin, na magandang paggamit po as organic farming. Ito pong coconut briquette po natin, at yung mga handicraft like earrings, necklace, at yung mga lampshades po natin, ma'am. Ang galing, no, Miss Karen? Kasi galing sa waste. Kumbaga, nalilesen na waste, nagagamit, tapos napoprocess nila, at dagdag kita pa siya. Correct. So, minimal Pero investment. Pero curious ako, Miss Karen, kasi kumbaga, ano yung basihan ninyo na magbe-briquette kami, yung shells, ano nga yun, mokosaku, yung ganon. May market ba kayo dito? Sa ngayon, nag-start po kami ipakilala po ito sa mga cooperatives at mga farmer association, na kung saan napaiyakap po namin sa kanila na may silbi po yung mga tinatapon po nilang mga coconut waste. Sa ngayon po, marami na in demand na din po ito within our community, at nakikita na din po namin yung kasaganahan din po ng mga coconut byproducts. Ma'am Niet, siguro tanong ko rin kay Sir Gerald kung ano po yung difference ng briquette na gawa po sa coconut shell kumpara dun sa mga normal na charcoal na nabibili po natin sa palengke o sa tindahan po. Mas maganda po ba ito? Ano po ba yung mga advantages pag yung briquette po na gawa galing sa coconut shell, Sir Gerald? Itong coconut shell is very compact po. Aside from very environmental friendly po siya, at renewable po siya na mga gagamitin, affordable din po siya dahil din po sa ngayon kinakarap po natin na crisis. Ito po yung maging alternative po nila na panggatong. So ito po ay ang kanyang, mas longer po yung kanyang heating time, na kung saan pwede pong umabot ng 1 o 2 oras na kahit na po 4 na briquette lang, makakapagluto na po tayo agad. Ganun po kaganda ang ating coconut briquette. Okay. Okay yun, Ma'am Rita. Ang galing, no, Miss Karen? Kasi apat na ganon. Mausok din ba yan? Kasi yung ibang mga charcoals mausok. Yes po, ito po is less po yung usok, kaya po mas maganda po siya at less pollutant din po. Aside from that din po, during po sa pagpaprocess po dito is lessen din po yung pollution at yung smoke po na mapoproduce po natin, dahil gumagamit po tayo ng pyrolysis chamber na kung saan i-isolate lang po natin yung usok na
sa paggagawa po ng ating uling. So usually kasi ang traditional po natin is open pit, kaya po doon po nasisira yung ating doon po yung sira ating kalikasan, yung pollution po natin compare po doon sa mga na-invento po ng mga kabataan na mga chamber po. So yung chamber na nabanggit niyo, Sir Gerald, ito po ay hindi usual na ginagamit sa yung usual na charcoal. So sino po yung nag-ano nito, itong paraan kung paano gumawa ng briquette from coconut shells? Siguro po mag-gratitude na din po ako sa aking trainer na si Sir Gerald Soriaga, na kung saan siya po yung nag-invent po nung aming pyrolysis chamber, na kung saan yung pyrolysis chamber po namin is 2-in-1 na po siya. Pwede po siyang carbonize, at the same time po mag-extract na din po siya ng mokosaku liquid para po magamit po ng oil po natin. Oh wow, 2-in-1. Yeah, 2-in-1, Miss Karen, no? Ang galing kasi yun nga ang karaniwan kasi yung mga previous guests natin, Miss Karen, dito sa Agri Ascenso, kung mokosaku lang talaga. Yun yung sweat, 'di ba? Na napoproduce doon sa pagsusunog, yung gano'n. Tama, Sir Gerald? Yes po, ma'am. Okay. Pero yung sa inyo, yung sa chamber ninyo, both mokosaku vinegar, tama ba? Mokosaku at saka yung briquette ang kanyang napoproduce. Yes po, ma'am. Para po, hindi rin po sayang yung usok na napoproduce po natin doon sa pagsusunog po natin ng coconut. Okay. Ang galing, di ba, Ma'am Niet? Na-amaze kaming dalawa ni Ma'am Niet. Tapos yung pyrolysis chamber na yon, available ba yon sa market? Kasi like for example, may mga interested, marami tayong coconut farmers na kumbaga tinatapon lang nila yung kanilang mga waste, o di kaya yung traditional pa rin na paggagawa ng mokosaku or ng briquette yung ginagawa nila. Is this available sa market? Actually po, na-tap na din po kami ng Philippine Coconut Authority with regards po doon sa technology na yon, na kung saan po we will strengthen pa po kung paano pa namin papaganda, pero as much as paggagamit po naman po namin for the previous months po is nagagamit naman po namin siya in a dual form. Aside from that din po, Ma'am Net, meron din po kami mga ibang technology tulad po nung clean chamber po namin na mokosaku, na kung saan is portable na po yung mokosaku at na ilalagay po namin sa iba't ibang lugar para po mas makapag-produce po kami at makapag-extend pa po kami ng mga kaalaman po sa ating mga farmers. Okay. Pero iba ito, Miss Karen, dagdag ko lang, natanong, iba ito, yung pyrolysis chamber para sa mokosaku at saka sa coco briquette, iba din yung sinasabi mo na portable na mokosaku. Yes po. Okay. At sa inyo lang yon. Yes po, aside from that, meron pong invent po yung isa po naming trainer na kung saan po, as we all know po, yung mokosaku ay magiging lang po siya, pure mokosaku lang po siya after 6 months. So ngayon po nagkaroon po siya ng separator na kung saan pwede na po nating magamit yung ating mokosaku at ma-separate po siya within a minute lang po, ma'am. Ma'am. Galing. Mga inventor sa mga taga-Pangasinan. Ang galing, Di ba? Ma'am Niet, kailangan kunin nyo na yung technology. Yun na, sana accessible din siya, Miss Karen. Correct. Kailangan ipa-patent nyo na po yan, Sir Gerald, para ma-produce na rin at magamit na rin. Pero tanong ko lang, Ma'am Niet, Sir Gerald, gaano po ba, compared dun sa traditional na paggawa ng briquette o ng charcoal, mas mabilis po ba ang pag-produce po ninyo nito? Mas mabilis ba? Mas marami? Gamit po itong chamber na sinasabi ninyo? Sa pag-produce po namin, kalahati po ng ating fresh na coconut shell ang matitira po pag tayo po ay magagamit po ng chamber, na kung saan po susunugin po or sunugin po natin siya within 8 to 10 hours. Para po makapag-produce po tayo ng mas maganda pong quality na mga uling.
Then po, gumagamit din po tayo ng bricketer para po mas compact po yung ating briquettes, ma'am. Okay. So, kung hindi ko alam, Ma'am Niet, kung paano yung kiluhan, kung ilang kilo ba ng coconut shell to produce how many briquettes. Pa-explain po, Sir Gerald, but I hope you understand my question. Yes, ma'am. So, ang ratio po natin ay 1 part ng binder po natin, 4 parts po ng tubig at 4 parts po ng ating uling para po makapag-produce po tayo ng isang briquette. Ano yung binder? Ang binder po, ito po yung para makapag-form po siya ng briquette. So, pwede tayong gumamit ng mga cornstarch or yung mga kasama starch para po mas compact po natin siyang i-molde. So, ibig sabihin, kumbaga, pinupulbos mo na siya. Tama ba? Yes, po, ma'am. Pinupulbos Yes, mo na yung shell, no? Coconut shell ang ginagamit nyo dito. Pinupulbos, and then saka ninyo paghahaluin yung tubig at saka binder na pwedeng Yes, ma'am. starch, no? Corn starch or ano man yung pandikit. Tapos may molde lang kayo. Mga ilang shells, kumbaga, ang napoproduce dun sa, yung pinapakita mo na malaking briquette na yon. Ito po, ma'am, itong shell. Yes. So, ito po, usually po kasi pag ang gumagawa ko is bulk po, isang chamber po is nakakaano po kami ng 40 kilograms at yung 40 po is nagiging 20 po at 20 kilograms na lang po yung magiging product po namin. Nakakalahati, So, Ma'am 40 Niet. kilos, Miss Karen, 40 kilos na coconut shell ang ipinapasok. Ang output nun ay 20 kilos na briquettes. Yes po, ma'am Niet. Okay. So, Galing. Pero at the same time naman po kasi, Ma'am Niet, Sir Gerald, wala naman pong ganung investment dun sa coconut shell kasi binibigay po sa inyo, nakukuha nyo ng libre or very minimal. So, ang gastos na lang po ay yung binder, tubig, ayan, meron naman na po kayong kuryente. ayun, di ba, yung sa machine. Ayan, so very interesting po. Mamaya siguro mag-commercial break lang tayo mabilis. Pag-usapan naman natin, Ma'am Niet, Sir Gerald, yung mokusako, yung wood vinegar naman, na isa pa pong byproduct rin po dito sa ating, galing po sa coconut. Ang ating oras po ay 3:46. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Discover. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ang inyong paboritong programa, ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito Pilipinas ang ating oras, 9 minutos bago po mag alas 4 ng hapon at narito na po ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam niyo ba, ka-agri, ang wood vinegar o moku-saku ay likidong galing sa paggawa ng uling mula sa kahoy o baon ng niyog. Ginagamit ito sa pagsasaka upang makatulong sa pag-aalaga ng pananim at mapanatiling malusog ang lupa. Moku-saku ang gabay, pananim ay buhay. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Ascenso. And we're back. At syempre, ang moku-saku po o wood vinegar, yan ang gusto kong tanungin, Ma'am Niet, kay Sir Gerald. Ayan, isa rin po sa mga produkto na pinoproduce po ng kanilang farm, di ba? Ma'am Niet, go ahead po. Yes po, ngayon naman sa moku-saku tayo, no? Saan siya galing? Doon din, di ba? Doon sa dalawang chamber na binanggit mo. Ilan ang napoproduce nung sa 40 kilos na sinasabi mo kanina? Sa pag-produce po ng moku-saku doon po sa 40 kilos, kunti lamang po, kaya lang po yun po ay umaabot po siguro ng mga nasa 10 to 20 ml para po magamit po natin po dito sa ating farm. Medyo maliit lang po pala, ano? So kailangan medyo marami-raming coconut shells ang ating susunugin na kumbaga. Tama ba, Yes. Sir Gerald? Actually po, ginagawa ho namin po, Ma'am Niet at Miss Karen, ay sinasama na ho namin yung bunot para po mas mausok, mas madami po ang mas maproproduce po ng ating moku-saku. Okay. So, kumbaga, bunot at saka shell ang ginagamit nyo para dun sa both briquette at saka sa moku-saku.
Yes po, may mga ganun pong mga ano po, ma'am yan. Okay. Okay. Pero ito po ay para sa organic farming, tama po Sir Gerald. Marami na po ba ang gumagamit rin ng itong tinatawag natin na mokusaku o wood vinegar? Yes po, marami na pong gumagamit po dito sa aming probinsya kasi nakita po nila na unti-unti na pong tumataas yung value po ng ating mokusako dahil ang mga farmer po nagin po sila ng mga alternatives po sa ating mga chemical inputs. Dahil marami pong mga benepisyo ang makikita po natin dito sa mokusako. Tulad po ng, yun nga po, mas papagandahin niya po yung ating soil, papalago po ng halaman, nagiging natural pest and disease control po natin at mahusay po siya na organic fertilizer po sa ating mga pananim. Paano siya ay na-apply, Sir Gerald? Yung isa, 1 liter ba yon yung binebenta ninyo? Paano siya ina-apply sa mga halaman, for example, kung pampaganda siya ng lupa? Usually po, ang ginagawa po namin sa aming mokusako ay 40 ml po doon sa 40 ml po na saksak. Tapos nilalagyan po namin siya ng mokusako ng 10 ml po, ma'am Nyet. So kumbaga tubig at saka mokusako vinegar yung pinaghahalo ninyo? Yes po, ma'am. Ini-spray siya kumbaga sa lupa? Yes po, ma'am. Okay. Matipid. Oo nga po no. Pero hindi lang po, ano po yung mga benefits po niya, Sir Gerald, paggagamit po ng wood vinegar o yung mokusako compared paggagamit ng binili po natin na inputs o binili po natin ng mga chemical po na pesticide, fertilizer, ano po ba ang mas mainam po ba ito, mas safe, mas malinis? Yes po, dahil din po dun sa mga kabataan din po natin ay nagkaroon po ng research with regards po sa ating mokusako. Ang ginawa po nila is tinignan po nila kung kaano po yung paano yung effectivity niya po sa pagpatay po ng peste. So nakita po sa result na napakaganda po nito, especially po sa ating mga fall armyworms na ginawa na ni-spray po sa ating mga mais. At ngayon, ginagawa po namin po ito sa aming farm. Okay. Alright. So kumbaga, hindi lang siya sa soil fertility, pwede din siya sa mga peste, gaya ng fall armyworm. Ito yung sa mais, no? Yes po, ma'am Nia. Okay. Yeah. Pero at the same time po, ang mga kabataan nakapag-innovate na din po ng iba-ibang produkto, nilalagay na din po nila as cosmetic din po. Na merong hand wash, mokusako hand wash, bar soap, at shampoo. Ay, okay. Galing Safe naman po yan sa tao, Sir Gerald. Yes po, as carbon naman po yung ating uling. Okay. So, may kumbaga ingredient lang siya, Miss Karen, dun sa tawag nun? Hand wash, shampoo, at saka may mga researches na rin ba kayong ginawa tungkol dito? Ongoing pa lang po yung ating researches para with regards po dun sa ating mga kung pwede siyang gamitin sa cosmetic. Pero as home po na usage po namin is maganda po siya as magpapatanggal po ng mga oil at magpapatanggal po ng amoy po sa aming mga kamay. Okay. So, meron din po ba kayong mga trainings? Kasi kayo po ay ATI Learning Site. Tama po ba ang Kinit Integrated Farm, Sir Gerald? Yung mga interesado po na gustong matuto na mag-produce po ng briquette gamit po ang coconut at yung mokusako, pwede po ba silang mag-training po dyan? Yes po, open po ang farm po natin under po ng CFIDP, agapay po natin ng ATI at ang PCA para po matutunan nyo po na yung ating mga coconut waste ay pwede na po nating magamit as our product na tayo po ay kumikita at the same time po ay makakatulong po tayo sa kalikasan. Yes.
Puro mga kabataan yung Siguro, nakikita natin sa picture. Sir Gerald, pwedeng kung may Facebook page po ba kayo or contact number, kasi very interesting dahil hindi lang matututo sila doon sa paggawa ng briquette, baka interesado din sila na mag-avail nung inyong yung Yung machine equipment, chamber. no, for briquetting and mokosaku. Yes po ma'am, ang aming farm po ay matatagpuan po sa Banlag, Calasaw, Pangasinan. So inaanyayahan ko po na bumisita po kayo dito mismo para makita nyo po kung paano po namin pinoproseso ang iba't ibang coconut byproducts at kung paano po magawin nating oportunidad yung mga dating itunuturing po na agricultural waste. So pwede nyo po kami i-follow sa aming Facebook page. Nandiyan po yung Kinit School of Science, Agriculture, Trades and Arts para po makita nyo po yung mga previous po namin mga trainings, mga innovations po dito sa farm. Thank you very much, Sir Gerald. At sa lahat po ng mga coconut farmers, ayan, baka pwede, ito na po ang inyong opportunity na kumita ng extra. Ayan, maging agripreneur na rin sila using or producing coco briquette and mokusaku or wood vinegar. Ayan, pwede palang pang shampoo okay yan. Nagulat ako doon. Tingnan natin kung anong resulta ng kanilang research. Kasi ang galing. binavalidate pa naman po nila. Pero sabi nga nila, sila mismo ay gumagamit, Miss Karen. So, ibig sabihin, effective naman. Tama, ayan. Sir Gerald, maraming salamat po at good luck po sa inyo dyan sa Kinit Eco Integrated Farm. Thank you, sir. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Salamat, Sir Gerald. Yes, Miss Karen. At dahil panghuling yugto ng ating programa ngayong Sabado, magpo-promote po kami. Mag-enroll sa libreng online courses sa aming e-learning portal. Bisitahin ng www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos. At abangan kami sa aming social media pages, no, at ATI Interactive. I-follow po kami sa aming Instagram, X, TikTok, sa Facebook, at syempre, Miss Karen, para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Maraming salamat, Miss Karen. Happy Saturday, everyone. Happy Saturday, Miss Niet. At sa lahat ng bumubuo po ng Agri Ascenso Team at ATI, Agricultural Training Institute. Sa ngalan po ni Ka Henry Uri, ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At susunod na po ang tabayanan, ang Kaya Mo Yan. Ang ating oras, 4:01. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.